Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuhang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. At bigyan po natin ng papugay, pagkapasalamat ang mahal na pong Jesus Nazareno. Marahil lahat naman po tayo gustong sumunod sa Diyos. Marahil lahat naman po tayo gustong sumunod sa turo ni Jesus. Pero may mga pagkakataon na mahirap sumunod sa kagustuhan ng Diyos. May mga pagkakataon na mahirap tupdin ang utos ni Jesus. Kaya nga kapag nahihirapan na tayo, kapag puno na ng pagpighati ang pagsunod natin sa Panginoon, tila parang nagiging sagabal ito na tunay nating maibigay ang abot kaya nating buong sarili sa Diyos. Sa madaling salita, ito yung mga pagkakataon na may hadlang, may sumasagabal, at marahil sa termino natin sa panahon natin ngayon, ito yung mga oras na tayo ay may pinagdaraanan. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Mukha ba yung may pinagdaraanan? Parang yung ilan sabi, mukha nga po. Ano? Pero mga kapatid, bakit ho sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay para sa umagang ito, ngayong 14 na linggo sa karaniwang panahon? Papapansin po natin na ang mga kwento ng ating mga pagbasa ay nagpapatungkol
kung paano haharapin ang mga pagsubok ng buhay. Sa atin pong unang pagbasa, mula po sa aklat ni Propeta Ezekiel, hinamon ng Diyos si Propeta Ezekiel na tumungo sa bayan ng Israel. Pero paano ho dinescribe ang bayan ng Israel sa ating unang pagbasa? Sila po ay bayan ng Suwail. Mula pa sa kanilang mga ninuno hanggang sa mga oras na ipadala si Propeta Ezekiel. Marahil kung tayo si Propeta Ezekiel, susunod naman tayo sa Panginoon. Susunod naman talaga tayo sa Diyos. Pero marahil isang hadlang para maibigay niya ang kanyang buong sarili ay kung paano niya pasusunurin ang mga tao sa Israel. Matuturing natin itong isang hadlang, isang tinik na humaharang upang magawa niya ang kanyang tungkulin. Sa atin naman pong ikalawang pagbasa, mula po sa aklat, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Dito inamin ni San Pablo na siya ay may tinik sa kalooban. At ano po yung tinik sa kalooban? Na si San Pablo humaharap din sa paghihirap, humaharap din sa lungkot. Si San Pablo may kahinaan din. At sa ating ibanghelyong napakinggan, si Jesus bumalik sa kanyang kinalakhan. Ngunit nung si Jesus ay nagpapahayag ng salita ng Diyos sa sinagoga, hindi siya pinaniwalaan ng kanyang mga kababayan. Pinagdudahan. Sa madaling salita, sa buhay natin, gusto naman talaga nating sundin ang kalooban ng Diyos, pero merong humahadlang. At sino ang mga ito? At ano ang mga ito na pwedeng humadlang sa atin? Marahil, una dyan, ang ating mga kahinaan. Una dyan, ang ating mga limitasyon. Pwede rin nating masabi ang mga humahadlang ay mga tao. At sino ang mga taong ito? Marahil sasabihin ng mga mag-asawa, yung mister ko, yung misis ko, yung mga anak ko. Pwedeng ito'y maging hadlang. Pero ano ang panawagan sa atin ng Panginoon sa araw na ito, mga kapatid? Kung ang lahat may pinagdaraanan, kung ang lahat ay merong limitasyon, kung ang lahat ay may kahinaan, saan ka kukuha ng lakas? Parte po ng buhay na tayo ay humarap sa paghati. Parte ng buhay na tayo ay humarap sa problema. Parte ng buhay na tayo humarap sa unos. Pero mapapansin natin, ang lahat ng pighati, lahat ng unos, lahat ng problema, na paglalagpasan natin dahil merong lakas na ipinagkakaloob sa atin. At saan nagmumula ang lakas na ito, mga kapatid? Sa awa ng Diyos. Kaya wag na wag po ninyong kakalimutan na sa buhay po ninyo, laging namumutawi ang awa ng Diyos. Sa mga pagkakataon na ikaw ay naghihikahos, tandaan mo may awa ang Diyos. Sa mga oras na ikaw ay humaharap sa pighati ng mga tao sa iyong paligid, may awa ang Diyos. Kung sa tingin mo ang buhay mo ngayon puno ng hirap, tandaan mo, may awa ang Diyos. Kaya nga sa ating ikalawang pagbasa, ano ang pinahayag ni San Pablo? Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Kaya't buong galak na ipagpamuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo.
lahat ng bagay na paglalagpasan dahil sa awa ng Diyos. Kaya kung meron mang humahadlang, kung meron mang humaharang, upang tayo'y maging tunay na tagasunod ng mahal na pong Jesus Nazareno, tandaan mo, mas malaki ang awa ng Diyos. Mas malaki ang kabutihan ng Diyos. Mas malaki ang grasya ng Diyos. Naalala ko po nung ako po ay nagmisa sa isang lugar na kung saan ito po ay tirahan ng mga batang may cancer. Dito po sa may ermita. At pagkatapos po ng misa, may nakita po akong isang batang napakakulit. Nakasuot siya ng bonnet. At takbo ho siya ng takbo para siyang walang sakit na cancer. At nung nakita ko nilapitan niya yung kanyang nanay, sabi ko, makausap nga yung nanay na ito. Sabi ko, Nay, yung anak po ninyo, napakasigla. Nakatutuwa po. Yung anak po ninyo parang walang sakit. Pero alam niyo po, sabi nung nanay sa akin, alam mo, Father, ang hirap po. Halos linggo-linggo, kailangan naming lumuwas ng Maynila upang siya ay maipagamot. At minsan po, Father, ramdam na ramdam ko yung kanyang kahinaan. Ramdam na ramdam ko yung sakit ng mga karayom na itinuturok sa kanya. At masakit po yun para sa akin bilang nanay. Pero alam niyo po, sabi nung nanay sa akin, pero alam niyo, Father, isang araw, habang ako'y humahagulgol dahil nakikita ko yung kanyang sakit, nagulat na lamang ho ako, yung anak ko nakangiti sa akin. Sabi niya sa akin, Nay, ang sakit-sakit na. Pero sabi nung nanay sa kanyang anak, bakit nakangiti ka pa? Alam niyo po, sabi nung anak, kasi po, habang ako ay nasasaktan, may yumayakap sa akin. Habang ako'y tinuturukan ng karayom, may yumayakap sa akin. Sabi nung nanay, sino? Ang layo-layo ko kanina, ni hindi nga ako makatingin sa iyo. At tinuro ho ng bata ang litrato ni Jesus. Marahil nung siya ay nahihirapan, ipinaramdam ni Jesus yung kanyang awa at lakas. Alam niyo mga kapatid, makalipas pong isang taon, namayapa po ang bata. Pero yung nanay, lumakas ang pananampalataya na sa kabila ng kahinaan, pighati, problema na kanyang dinanas, naalala niya na ang lakas niya ay nagmumula sa awa ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, lahat naman po tayo hindi perpekto ang buhay. Lahat tayo may pinagdaraanan. Lahat tayo humaharap sa hirap, sa problema. Pero ang lahat napapawi dahil may awa ang Diyos. May awa ang mahal na pong Jesus Nazareno. At ang awa ng Diyos, ang awa ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang tunay na magbibigay sa atin ng lakas upang patuloy tayong sumunod kay Jesus. Kaya mga kapatid, kung nawawalan ka na ng lakas ng loob,
Kung nawawalan ka na ng lakas sa buhay na ito, tandaan mo, may awa ang Diyos. At ang awa ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas upang ipagpatuloy ang ating paglalakbay sa buhay na ito. Mahal na pong Jesus Nazareno, patuloy mo kaming biyayaan ng iyong grasya. Mahal na pong Jesus Nazareno, lahat kami ay naniniwala na tunay ngang may awa ang Diyos. Amen.